Alright, for today's video is ano tayo, Iloilo City. Iloilo, Cabanatuan, Iloilo Airport. So ano tayo dito, content natin. So tingnan natin yung hitsura mula sa labas hanggang sa loob. Pero syempre nagsimula tayo sa loob, sa boarding gate or sa departure area. So yun po yung magiging hitsura or magiging laman ng ating video, ng ating vlog. So baka iba dyan, hindi nyo pa na-try na magpasok sa airport ng Cabanatuan, departure area. So, ito yung video para sa inyo. So, ako kasi, it's my first time na makaakyat dito sa departure area bound for somewhere, no? Bound for Manila. Kasi, lagi na akong napupunta ng Iloilo pero yung pagbalik ko ng Manila ay hindi via Cabanatuan, kundi via Boracay. So, yun. Bali, lagi ako Boracay, pauwi ng Davao, via Cebu, tapos hindi kaya pa Manila. So, Boracay lagi, Katiklan rather. So, ngayon, since first time ko to, so gusto ko siya i-document at ma-share na rin sa iba. So this is how it looks like Iloilo Airport, Cabanatuan, domestic airport or domestic flights. So far ang nakikita ko dito, ang daming Cebu Pacific na mga gate, konti lang yung PAL and AirAsia. Parang meron din silang AirAsia, no? So Davao City wala ng AirAsia as far as I know. I don't, not unless kung binalik, nag-resume ulit. Parang nag-resume nga. Oh, pero di ako sure baka taga Davao mag-ingay. Anyways, mga taga Iloilo, ito yung lugar sa departure area. At least document ko siya. So from here, labas tayo. Ito tayo sa pinaka-starting point. Sa may tawag nito, entrance area, no? Pati sa van, puntahan na rin natin kasi review tour na rin to eh. So pati yung van area. Yung terminal and canteens. Nga pala, ang hitsura pala ng departure area na to dito sa Iloilo, Cabanatuan ay hawig similar lang yung setup sa NAIA Terminal 2 sa may PAL. Oo, PAL lang siya na exclusive. Galing, nung ganda. Pero siya, maliit na version. Pero yung setup parang PAL nga talaga siya sa may Terminal 2. So sayang na sa totoo lang nakapaghinayang kasi nawala yung aking video noon. Meron ako noon na corrupted lang talaga. Sayang nakapaghinayang. Dapat kasi in-upload ko na agad yun eh. At ang ginawa ko doon, hindi ako sumakay. Nagpapa-announce lang. Okay, so labas. So ito yung pre-boarding gate. Tama ba? Pre-boarding gate ang tawag sa lugar. So kung saan mayroong spacious na area, lawak, 'di ba? So ito for example, hindi siya kinain ng mga paninda or mga tindahan ganyan sa airport. Pero may mga shops, may mga tindahan. While a while, Bongbongs and Mercy. Tapos ito naman, front restaurant. Nagkape ako dyan kanina. Sarap. Sarap. Ganda ng view. So, nagkape ako. Pinartner ko siya sa butterscotch ng Mercy. Napakasarap. Tapos, ito naman dito, mga shops din. Sa Motsari. So, mamaya, sabihin ko kung meron pa, hindi man comparison, pero ano bang pinagkaiba na lang, no? I-differentiate ho natin yung Davao City Airport and Cabanatuan Airport. So, ito, meron ako yung ano ba tawag dyan? Premature. Basta yung paunang judging or paunang komento. So, masasabi ko na para yatang tama, parang mas maganda nga ito sa natin, airport sa Davao City so far. Oh, yung setup yung settings. Pati yung loob din. Oh, hindi siya masabihang parang bubig. Ito parang warehouse. Totoo naman talaga ang Davao Airport is para lang siyang yung rice mill, yung gilingan ng mga mais at saka palay. Yung setup ng kanyang Pero sa labas maganda siya tingnan. Sa loob yes, medyo bald, blunt, boring ganyan ang datingan. Puro white lang ganyan. Pero maganda siya kasi white siya. Means kahit sa namang airport yata white talaga yung design para ma-conserve ng energy kasi hindi siya required or hindi siya ganoon ka demand ng maraming ilaw, no? So makaka-conserve ng energy ng kuryente. So white. So Davao City, ang gusto ko sa Davao City sa airport, napakalawak, spacious.
mataas yung roofing, yung ceiling, ganyan. Oo. Pero yung mga nasabi na parang sabu, sabu. Sorry sa mga taga Davao. Oo, totoo naman talaga. Like, na-realize ko lang later on na. Oo. Na parang nga siyang sabungan. Para siyang, tawag nito, bodega. Oo, rice mill or something. Ano pa ba dyan? Basta. Pero, maganda naman ang sa labas na. Kasi, i-consider natin yung mga formation ng bundok. Tapos, aakyat-akyat ka pa ng ganyan. So nakatuwa kahit paano yung Davao City Airport. Basta iba yung ambience, ang vibe pagkababa mo, kahit pa mabigat ang yung kalooban. Ako na-try ko na rin naman na bumiyahe dahil tapos may sama ng loob, ganyan. Galit ako sa mundo. Pero pagkababa ko ng pagka-landing pa lang sa runway pa lang, wow, greens. Ganda ng ganda ng runway, ang ganda ng basta lahat, everything sa airport gusto ko sa Davao. So kahit yun sa loob na sabi nila na mukhang nga siya, sabungan. Na parang bodega. Na parang bus terminal. Okay yun. Kumbaga valid yun. Valid. Kumbaga tatanggapin ko yun. Basta yung akin na nandun is siya. Wala naman kasi din magagawa ang dyan kahit paano. I don't know kung meron kaya influensyahan pwede ng mayor. Pero at the end of the day, KAA pa rin ang masusunod. National pa rin. So ano pa ba? So yun na yung yung judgment. Gusto ko siya basta okay siya. Pag doon ka kasi sa departure area, mapa international man or mapa domestic lang sa Davao, I'm talking about Davao. Siya, parang wala lang, yung matao nakaupo lang ganyan. Parang walang masyadong pagkakaabalahan. Alam niyo 'yon. Talagang plain departure. Tapos meron kaming coffee shop, isa lang isa or dalawa. Tapos sari-sari store na. Ganun. Ano pa ba? So dito maganda. Anyway, so baba tayo na. So dito pa second floor. Siyempre. So also the Pacific Airways on flight 5G 4867 from Okay. Please be advised that we will close in check-in counters for flight 13 minutes. So baba na tayo sa elevator tayo dadaan. Once again, so also the Pacific Airways on flight 5G Okay, ito yung itsura sa second pa rin to sa pinaka third floor kung saan pre-departure area. So ito naman yung view nila. Flatland masyado ang Iloilo, Cabanatuan. Lapad, napaka-flat ng terrain nila. Unlike sa Davao City na meron tayong bangin-bangin, ganyan. So perfect talaga siya pang take off and landing. Ganun din naman ang flat terrain. Mas perfect nga din siguro ang flat terrain, di ba? Pero may thrill yung yung steep yung steep sa Davao, ganyan. Okay. Kasi yung view na to makikita na naman natin to kapag andito tayo sa third floor. Pag nasa ground level tayo diyan makikita siyempre overlooking. Yan, yung mga parking space naman nila okay din. Sa Davao elevated, hagdan-hagdan. Layering. Kaso sa gabi madilim, maghirap maghanap ng sundo. Kunyari may sundo ka, dilim ng parking space sa Davao. Anyway, yan lang. Tapos yun, isama pa natin ngayon ang dagdag factor din talaga sa airport review ang waiting area. Although may mga reason din naman bakit hindi naman tayo pwedeng mahusga agad. Attention to August on Pacific Flight 5G 486714 Taguentoro. This is not yet your boarding announcement. Please remain Yan ang seated. itsura. Parking space. Boarding process. We have the welcome passengers into boarding groups 1 to 5. Thank you. Second pa to. Okay. Okay na, so confirmed merong AirAsia. So sa Davao, parang meron na nga may pula pa rin na para nakita ko nga. So ito yung entrance area. So ground level tayo. Ground floor level is siya. Ito nga yung check-in kiosk, check-in counters. Tapos anong meron sa unahan? Kasi doon sa dulo, dinaanan natin elevator. CR, comfort room. Charging port. Okay, so di ko alam ano meron dito. Mayroong elevator.
Pero parang hindi yata gumana kasi hinarangan. Mordeno New John Passenger Peter Probs. Yan, sira yung elevator dito na side. So, at ito staff yata and ito yung ano ha, board arrival area. Yan, ito alala ko to. Dito tayo lumalabas lagi kada baba natin ng Iloilo City. Wait lang, anyari. Okay. Sabi ko, ba't parang hindi ko to naalala na ako'y dumaan dito. Nitong pagpunta ko ng Iloilo, itong time na to, hindi pala, nagbaylan pala kami from Katiklan. So, ito yung ano, ito yung arrival. Okay? So, di tayo makadaan dyan, staff lang pwede. Pasukin, Miss Judith Pasukin, kindly acknowledge gate number 4. Thank you. Sakit nung sa elevator, oo. Parang ano yun, malfunction. Pwede. So, saan tayo pwede ito maglabas? Tanong tayo. So, dito lang pala dapat. Kung saan ako bababa. Right, dito lang pala. Okay, ito na. Nakalabas na tayo. Tapos, entrance tayo agad. So, ito yung tsura ground floor. May CR. Yan, tour tayo dito. No smoking. Okay. Siguro nakalipad na yung ano natin, travel body. So sinubukan kong tawagan yung nanay ko kung okay na siya dun sa aeroplano. So hindi na siya makontak, ibig sabihin lipad na siguro ang aircraft. Okay, so yun ang Cebu Pacific aeroplano. Okay, so ngayon we're facing sa entrance area ng mga sasakyan. Yan, mga magde-deliver ng mga pasahero. Okay, so mula rito malapad. Sige, compare natin sa Davao. Okay lang, okay lang siya. Sa surroundings, mas gusto ko ang Davao City. Gusto ko yung Davao City kasi talagang yung runway kita mo, tapos napakalapad, tapos sa area na yan may mga bahayan, may mga buildings, gusali, may kita mga business districts. So dito plain lang siya, mga Nyogan yata. Oo. So yun na, province feels ang Davao City. Pag kababa mo talagang pag first time ka pumunta ng Davao City, tapos dala-dala mo yung idea na Davao City is the third tier city in the Philippines, the third metropolitan in the country. So syempre mapapaisip ka na, syempre 'di ba, metropolitan ang Manila, metropolitan ang Cebu. So alam mo anong meron sa kanila, anong makatangian, 'di ba? Anong characteristics ni Metro Manila and Metro Cebu. So in some point mapapaisip ka na more likely parang ganoon din ang Davao o metropolis area, no? So crowded, chaotic, crowded, chaotic, basta ano siya, typical na pang metropolitan. Pero the moment na mag-arrive ka sa airport pa lang talaga, approaching, kahit sa hipapawid ka pa lang, tapos matsempuhan mo or nagbili ka ng window seat, so talagang makikita mo yung Davao City from above na iba siya, no? List lang yung hindi siya concrete jungle ang syudad, no? From afar hindi mo makita. May mga establishment, marami mga bahayan pa sa lapad, lawak ng Davao City urban area. So yung mga sinasabi na iba na parang basta Davao City is the largest city in the Philippines in terms of land area, pero yung actual size ng metro area or ng urban area napakaliit lang. Siguro i-compare mo talaga sa kabuuang land area, syempre wala talaga, like 0.5% lang talaga yung urban area, urbanized ng Davao City. Pero kung i-compare mo yung urban area naman ng Davao City sa ibang mga highly urbanized city sa Pilipinas, malaki pa rin ang Davao, like mga times 3 pa rin, ganun. For example, City of Manila or City of Makati. Kaya nga ang Makati, pataas na yung mga building, mga residential area nila kasi pa-building na, kasi nga napakalit ng land area. So samantala sa Davao City, may kita mo na malapad, flat. Oo.
napakalawak ng mga residential area. So more on housing ang Davao City kumpara sa mga condominiums. Yung condominiums option lang siya para sa mga foreigners, para sa mga mag-aaral sa Davao, ganyan, no? At nagtatrabaho. Ganon. Ang iba for business naman, purposes. Okay, so ano bang gawin natin? So pwede pa lang maglakad dito papasok. Doon, ewan ko kung saan sila bababa. Ako ano sinakyan na jeep or tricycle, whatsoever. Anyway, so dito ito yung mga sasakyan, mga panigurado ano to. Parang van, ganyan. Pero taxi kasi dapat pero na naka-taxi. May reklamo ka, ganyan lang. So ibig sabihin pampasahero yan. Na exclusive yata sa airport na mag-drop and pick up. Okay, so may mga van dito. Ang pamasahe sa van is 100 pesos per head. Tapos pag meron kang malita bag, 100 pesos. So kagaya sa amin ng nanay ko, dalawa kami. Meron kaming dalang mga bag. So maaring kami singilin ng tig 100 ulit. So 100 plus 100 sa 400. Nag-taxi na lang kami, diretso pa, 500 pesos lang, dadagdagan 100. Ganun lang, mas komportable pa. Anyway, so ito na yon yung parking area at yung mga sundo, taxi. So dito sa kabila, sa unahan, merong mga ano dyan, only rice, mga kainan, canteen and pasalubong. Sa Davao City naman, sa sobrang lawak din naman kasi ng terminal ng Davao City, kasama na yung yung parking space, pati yung canteen. Ang daming canteen namin, makakainan para yun sa mga empleyado. So mayroon kaming canteen pero hindi ko siya ma-feature, di ba? Kasi ang layo nga mula sa terminal, sa mismong terminal. Oo. Kaya hindi ko na pinagsagaan puntahan. Ang layo tapos paakyat pa, ganyan. Although may hagdanan naman, pero malayo. So surroundings Davao City ang panalo. Sa loob ng airport, yung mga tindahan, shops, ganyan. So, I go for Cabatuan. Design sa labas. Tingnan natin pala yung design ng ng kabuang structure ng Cabatuan. Hanap din ng perfect spot para makita natin. Ano yun? Viva Pit Senyor. Yan, parking space. Sa labas naman ay kalsada. I'm not sure kung yung service way ba tawag dyan, yung basta highway para sa mga ruta. Okay, so sa pag-usapan natin yung disenyo sa labas, I'll go for Davao City. Davao City ang panalo. Maganda kasi agila, toka, ganyan. Basta maganda ang design ng Davao City Airport sa kanyang outer facade. Compare sa Iloilo, Cabatuan. So mas mataas ang Iloilo Airport kasi 3rd floor, ang Davao City ay 2nd floor lang. So cute ang Davao City, ang kanyang design, porma, nakakatuwa. So yan yung airport nila, itsura. Ano sa tingin nyo? So, shout out sa mga taga Davao na nakapuntang Iloilo, and shout out sa mga taga Iloilo na nakapuntang Davao. So, paki-share ng inyong thoughts. So, ulitin ko, sa loob ng airport, I'll go for Cabatuan kasi yan ang yung settings ng mga shops, ganyan. Hindi siya sari-sari store. So, sa Davao, okay naman, wala problema sa sari-sari store, magandang at meron eh. So, sa pre-departure area, may mga shops naman, may mga pasalubong center. Marami din naman, So parang siya. Yun lang. Basta sa loob ng ng boarding gate sa departure area, talagang siya. Plain lang talaga siya upuan except dun sa Mabuhay Lounge and dun sa may yung coffee shop na pang high-end na coffee shop. Parang Go Cafe. I don't know. Never mind. Basta kayo coffee shop siya na masarap na high-end, bango. Nakakawala ng antok. Amoy pa lang. Naka-energize. Anyway, so yun na outer facade design, overall design ng airport ng building ng structure. So I'll go for Davao City. So sa loob Cabatuan, sa labas structure Davao. Surroundings Davao. Parking space I'll go for Cabatuan. Kasi bakit mayroon sa parking space kasi sa Davao? Pagod nga ako
Nakapagod akyatin siya. Like tatlong basa, no? Tapos ang lapad, ang layo. Tapos paggabi naman madilim. Hirap hanapin ang ano, ang sundo. Yung sasakyan. Yung may nakalaga ng mga B1 or B basa BEC mga ganun. Pero madilim din, for example ito yan, yan. Pero madilim nga hindi siya makita. Okay lang kung ano, kung nag-luminous, 'di ba? Naglo-luminate siya pag in the darkness, in the dark. Parang ganyan lang ang kulay blue. 'Yun. Ingat sa paglipad. Di ko alam kung yung nanay na ba 'yon. Tingnan ko ha. Tingnan ko. Kung yung nanay ko na ba 'yon. Pero pali hindi, kanina pa nakalis 'yan. Sure na ako. Wait lang, hoy, nawala. Yan. Sige ha, habang hinahanap ko yung aircraft na lumipad kung alin dito. Flight radar. Let's go to Iloilo. Kabangkalan City. Kung may lumipad isa. Iloilo to Tacloban. Okay. So asan na yung nanay ko? Yung nanay ko baka ito yun, oh. Never mind. Ayun, nakita ko na yung nanay ko, eroplano. Yan, kita ko na yung kanyang eroplano sinakyan. Yan na yung kulay pula. So papunta na siya ng Silay. Umikot siya sa Pututan. Tapos Silay. Yan. Kawawa nanay ko, pero binigyan ko ng pera yon, happy na yon. Binawasan nga lang. Binawasan ko ng pambiling tubig para mabarihan pera niya, kasi kawawa yung mga taxi driver, mammoblema pang hanap ng pamasa ng ano, pansukli. So ito yung kanya maging way, Cagayan de Oro City, Bohol. Ayan. Anyway, so yun lang ang ano natin dito, sharing ko lang yun na. So nasa ano na, Negros Island na yung nanay ko, yung eroplano sinakyan nila. So balikan natin ha. So ulitin ko, sa loob it's Cabanatuan. Sa outer facade and overall structure design, I'll go for Davao. Pagdating sa surroundings view na makita mo upon landing pa lang, so I'll go for Davao City. Grabe, yung sa view ng overlooking sa Davao City, makikita mo talaga yung pinaka city proper. And yun na nga, paglapag mo yung runway, kita mo ang ganda, mga greeneries, tapos bahayan sa subdivision sa May Barrio, Pampanga. Tapos airport, ang ganda ng airport na itsura. Tapos yung Kingdom of Jesus Christ in compound, tsaka yung Jose Maria College. Ang ganda talaga ng structure. So hindi lang basta kay pipiliin ko yung Davao as panalo para sa akin. Sobrang panalo talaga pagdating sa surroundings view. Okay, so saan pa? Sa car park, okay, I'll go for Cabanatuan kasi napaka-accessible, ang ganda tignan, napaka-flat lang talaga siya. Pero wala tayong magagawa, ganun kasi yung ganun talaga yung landscape ng Davao City Airport, di ba? Yan lang naman i-flat nila for ganung purpose, pwede mga na lang, di ba? So ano pa, pero syempre for a reason ko rin naman, ko yun kumbaga it's my prerogative na ayawan ko yung airport, yung kailangan yung style. Maaari sa iba maganda yung ganun layer hagdan, pero sa akin ayaw ko yung parang teres ang datingan or parang pa-amphitheater style. So kapagod, tas madilim, no? Sana ewan ko bakit ganun, baka para at least talaga, no, kuripot pa ang Davao. Sa bagay pwede, hindi man kuripot ang Davao, like na talaga thrifty, like hindi tayo pwede namang, kung hindi pwedeng, kumbaga bakit kailangan pang gastusan or gumastos na kung pwede lang din namang hindi, same lang din naman ang function, di ba? Anyway, so what else? Canteen, no? So sa canteen siguro parang wala tayong canteen, something ganyan. I mean yun nga canteen, so I'll go for dito sa yun, lipad. Alright. So saan ang way noon or Asia, hindi ko na poproblemahin. I mean hindi ko na hanapin. So I'll go for, basta hindi natin hanapin lag yung internet. So canteen, I'll go for Iloilo. Oo. So bakit ayoko sa canteen ng Davao? Kasi nga layo. Layering, amphitheater style, ganyan, terrace style. So ayoko nun ang layo. So hindi ako kumakain sa airport ng Davao kasi wala namang Jollibee. Dito wala na namang Jollibee rito, wala McDo, pero yun nga, we're talking about canteen. So let's go to canteen ha. Tingnan natin yung mga kainan nila, mga available na mga foods. J. Smart Canteen in Pasalubong, Only Rice, Grilled Limpo, Sisig,
Picho pa. So, Iloilo is based in baboy sila, no? In seafoods. So, parehas na hindi ako masyadong fan. Seafoods like fish, okay lang. Yan, pansit, oh. Kaso, hipon. Kung hindi hipon, baboy. Ang sahog. Pinakbit, merong shrimp. Galing. Mangga Cebu, mangga Guimaras. Pagalingan, no? Pwede magtanong, sino yung pinaka-best seller po sa napansin nyo lang? Cebu na mango na dried or yung Guimaras? Guimaras talaga siya. Yun, no? So Guimaras mas mahal kumpara kay mangga Cebu. So, pero still Guimaras pa rin ang best seller na mangga. Ibig sabihin, yun na yun. Masarap. Okay. So, yun yung kantin nila ha. Ang ganda. Goods. So, ulitin natin. Sa loob, Kabatuan. Outer facade and yung structure design, Davao. Surroundings, overall view, Davao. Parking space, Kabatuan. Canteens, Kabatuan. Saan pa? Okay. Speaking of vans, taxi, well, in fairness naman sa Kabatuan, hindi man sila kagaya sa Davao City na within the city lang kasi ang Davao City, no? Downtown area, malapit na siya. So, may mga taxi talaga lagi. Ang daming taxi sa Davao City. So, accessibility, same lang. Pantay, patas, no? Accessibility, patas lang, fair. Basta patas lang. Kasi yes, may ang daming option sa Davao City. Pwede kang maglakad sa balabas para makapag-jeep ka, makapag-bus. Oo. So dito wala kang ibang sakyan kundi yung taxi lang na nagdo-drop off dito. Pwede kang sumakay. Hindi ako sure kung pwede kang sumakay dito kung hindi ba sila aawayan ng mga nakapilang mga van. So dito dalawa lang ang pwede mong sakyan. Van, yan 100 pesos per head, 100 per bagahe or sa bagahe o di kaya sa taxi. No, so yun yung So tingnan natin, tatanungin muna natin ngayon kung pwede bang mag-pick up ang mga taxi. Pwede kasi nakapila sila. Kung hindi ba magagalit yung van. So nakakuha tayo ng information kay Kuyang taxi driver. Tinanong ko siya kung kasi kanina nung nag-drop kasi sa akin na taxi sa amin, hindi kasi napansin ko siya, dumiretso siya, hindi siya nag-pick up ng pasahero. Mayroong arrivals. So ibig sabihin nun pala, so sabi ko baka bawal or something ganun, no? Baka hindi allowed na mag-pick up ng pasahero o tinanong ko siya. So ang sagot ni Kuya ay pwede kang mamasada dito, pumick up ng pasahero pero kailangan mong pumila. Oo. For example, galing ka ng downtown sa Iloilo City tapos deliver ka ng pasahero. So pagka-drop mo ng pasahero, kung trip mo na magsakay ng pasahero pabalik ng SM, so pumila ka dito. Yan, pila. Pagkapila mo, yun na. Tapos meron silang babayarang konti dito. Tapos yun na, ang pamasahe 600 papuntang downtown. Tapos yung downtown naman is papuntang airport ay 500. So bakit magkaiba? So it makes sense kasi sa downtown kasi airport, actually mas mura pa ngayon 600 kumpara sa mas mahal yung 500 pesos from SM papunta rito. Alam mo bakit? Kasi sa Iloilo City kasi downtown, napakadaming sasakyan, ang daming taxi talaga doon. Tsaka meron ding van, 'di ba? So, talagang yung 500, kahit nga 300 siguro, although walang lalaban, parang 400, di ko alam, no? Pero grabe naman, hindi ka naman araw-araw siguro sumasakay ng taxi papuntang airport. So, mag-budget ka na. Yan ang mahalaga. Pag may travel tayo, paki-extrahan ang budget, no? Sa mga ganyang bagay. Kasi, maliban sa stressful makipagtawaran, maliban sa nakakapagod makipag-negotiate, kahit paano dilihin siya ng nila yan, di ba? Hindi naman tayo tinataga na sobrang overpriced, so okay na yun. Kumbaga parang kasiyahan na rin ng mga taxi driver yon. Hindi man sila ganun kapaldo, pero at least ba nakapag-airport sila. Ang ganda ng daanan, napakalawak ng daan, di ba? Hindi siya traffic. So yun, tapos maaari pa sila magkaroon ng load dun sa may labas. So accessibility, parehas pa rin sila, no? Kahit pa maraming options sa Davao City, pwede kang mag-taxi, pwede kang mag-bus sa unahan lang ng konti, sa labas ng highway, or pwede ka mag-bus, ganun. So I still give parehas na patas accessibility kasi may van, merong taxi, di ba? So yun na. So what else? Ano pa bang pwede natin i-review? Pa-comment nga dyan kung meron ako nakaligtaan. So yun na siguro. Thank you for watching. Mga staff. Pero ang staff kasi yung ugali, yung mga attitude, mannerism, character,
Depende kasi sa mood yan. O volatile. Minsan tumataas, minsan bumababa yung basta gano'n, no? O, may minsan na maganda mood, maganda. Basta depende sa mood yan. So pag nakachempo tayo ng staff na wala may pinagdaanan sa buhay, parang wala siyang panahon makipaglalokohan. Wala siyang panahon, hindi siya time, hindi siya okay na umalis siya. So hindi niya mood, no? Bad trip siya. So kawawa ka talaga. Ganon yun, oh, kaya nagkakaroon ng clash, ganyan, mga rage at kung ano pa. Kasi pati yung pasahero stressful din, ganyan. So napang-abot silang dalawa. So apoy sa apoy. Anyway, so wala na akong waiting area. Ito, waiting area. So Davao City, still we still do have waiting area pa rin naman. Oo, yun nga lang ay hindi kasing laki nito dito. So tingnan natin yung waiting area. Ang waiting area dito ay decente. Oo, hindi yung sa atin, grabe naman. Pero for some reason naman, maintindihan natin for security and safety. Oo, kasi meron na kaming history na yan na nga nasabugan ang airport namin. So, as much as possible, minimize ang space sa parking. Tapos currency exchange meron sila. It makes sense din kasi mas maraming turista na mga foreigners sa Iloilo kumpara sa Davao. Oo. Tansya ko yan. Oo. Yung mga pumupunta ng Davao City, curious lang yan dahil nga sa safe city, ganyan. Oo. Tapos ang mga babae sa Davao, perfect siya pang gawing asawa. Kasi pag nakajowa ka ng Pilipina sa Davao City, panigurado, first time niya magkajowa ng Amerikano or AFAM. Samantalang sa Cebu daw, expert na yung mga babae, so red flag siya para sa mga AFAM. Kasi ang mga babae sa Cebu ay sanay na magjowa ng AFAM at hiwa-hiwalay, ganyan, iba-ibang AFAM. So syempre ang mga Amerikano or hindi man Amerikano, basta yung ibang mga foreigners, ayaw talaga yung babae na expert na masyado. Gusto pa rin yung inosente, yung mabait, inosente. Hindi ba, it doesn't mean na marami na experiences hindi na mabait, pero mas mas delikado nga yung expert na. Oo. Mangtas na ganyan. So yun lang yung rason bakit napupunta ang mga foreigner. Mga matatanda ang foreigner sa Davao City, ha. Mga sundown, mga matatanda na, mga sundowner, mga ganyan. So yun, Davao City is indeed na peaceful city. Kasi kung gusto mo ng katahimikan, peaceful, payapa na pamumuhay as foreigner, Davao City would be the better place for you. Okay, so ano pa ba? So waiting area, yes. Ano na tayo sa punto na sa idea na mayroong rason ang Davao City bakit wala siyang malaki or enough space for waiting area. Yo, meron na tayo doon. Kumbaga valid 'yon. Pero gusto ko pa rin may ganito. Pwede naman siguro magkaroon tayo ng malaking parking space sa Davao City na safe pa rin, di ba? So yun. Pero sige na, wala tayong diyan, ha. Kumbaga respected pa rin natin ang City Government of Davao kasi prerogative ho yun ng government natin at sila yung nakakaalam for our best. So let's put our trust to them. Yan, ganun lang, no. So let them do the works. Tapos tayo mga Pilipino, mga Davaoenyo, so be a law-abiding citizen na lang. Ganun yun, no. So it's a teamwork. Hindi yung pwede sila lang at hindi pwede tayo lang. So sa departure area pala, sa arrival area pala, kumusta bang arrival area? Okay, pag space maganda ang arrival area na dito kasi sa atin kasi sa Davao pagkalabas mo labas lang talaga siya, like portal, no. Paglabas mo yun, umalis ka na ganun. Parang walang rason para magstay. Totoo, walang rason para magstay longer sa Davao City Airport Terminal. Oh. Kasi nga walang tindahan, walang shops, walang mga waiting area ganyan, no. So, alam ko na, maliban sa safety, isa rin sa para yung traffic o konti lang yung mga tao. Kasi nakapagod doon mag-antay, walang kang nakatayo ka. So, yun na. So, bawal ang overstaying sa airport terminal ng Davao City. So, okay, so meron pa tayong second floor. Tingnan pa natin kung anong ganap sa second floor ng Cabatuan. Pero in that case, wala na tayo kasi hanggang second floor lang ang Davao City. So, wala na tayong panlaban sa Cabatuan Airport. Panlaban, hindi, pang differentiate, no? Or pang counterpart. Okay, security pala dito. Yung secured ba ang mga Iloilo? I mean yung mga tao na upon arrival and departure. I think yes, kasi may police naman, may airport police.
So security, patas. Sa ugali ng mga staff, ano lang yan, tawag nito. Depende, nagkataon. So walang ratings. Kasi hindi siya basta. Okay, so additional lang ha, additional. So ang galing dito sa ang galing ni Cabanatuan Airport kasi 'di ba maliit yung space nila sa check-in counters nila. So, para ma-decongest, lalo na ang Cebu Pacific na napakaraming flights, daming aircraft, daming aeroplano, daming arrivals and mga departures. Ang daming tao, ng mga pasahero nila. So, ang ginawa nila is nilagay ang 4 na kiosk, check-in kiosk sa labas. Oh, yan oh. So, nilagay sa labas ang check-in kiosk na 4, tapos sa loob isa na lang. So, ang purpose ho nun ay para hindi sila mag-decongest sa loob, which is very good, no? So, sa Davao City, hindi natin kailangan ng ganyan kasi spacious naman yung loob natin. Para sa para sa ano tayo tinawag tayong parang sabungan yung airport na parang bus terminal. kung magsisisikan lang din naman, di ba? So isa yun sa rason bakit na tinawag nilang natawa ko na sa parang sabungan or rice mill yung natin, gilingan ng bigas yung airport natin sa Davao kasi nga napaka-spacious din. Ang taas ng roofings, tapos spacious sa loob. Napakalapad, napakalawak. So, hindi na kailangan na lagay pa ng kiosk sa labas for the decongestion purposes. No? Kasi nga, never tayo magka-decongest sa Davao. Kasi nga, walang masyadong tao na nagtatambay. Bawal ang overcrowded sa Davao. Bawal mag-overstay. Kasi wala kang pwedeng gawin sa loob or sa labas man. Walang waiting area. Anyway, so pasok na tayo. Okay, so AirAsia, Philippine Airlines, in Cebu Pacific. In fairness, no, parang maraming kasi may mga foreigner din kasi, marami talagang foreigner. Pansin ko lang, ang mostly kasi na sumasakay ng AirAsia and PAL ay mga foreigner. Oo. Kasi may mga international flights din sila, tas connecting flights, mga ganun. Anyway, so proceed tayo sa second floor. Ang sa second floor parang hindi tayo makaka-access kasi tansya ko para sa mga kapiloto, kapitan. So ibig sabihin, okay na. So hindi na tayo makapag-review sa second floor. Walang access. Although pwede naman doon sa elevator pero wag na. Kasi kanina meron akong nakasabayang kapitan sa elevator. So siya ay nanggagaling sa second floor. So elevator, syempre third floor, no? So elevator dapat. I mean escalator. So sa atin naman second floor lang pero may escalator din naman. At yun na. So we're done. Yung coffee shop masarap ang tambayan, masarap magkape dyan sa the front restaurant. So I think that would be all. Thank you for watching. I have to say bye-bye and ingat po kayong lahat dyan. Maraming salamat sa comment tayo ha. Sa mga aking katanungan na hindi ko masyadong gets. At kung meron akong mga maling sinabi ng mga information na pwede niyo akong i-correct, I stand corrected. Para sa atin lahat yun, para matuto tayo lalo. At para sa iba naman na nagtatanong, so for their curiosity and questions, so at least nandyan kayo na mga may alam sa mga ganung bagay na i-share niyo yung wisdom. Like kahit wala kayong YouTube channel, wala kayong mga platforms na kung saan pwede nyo i-share ang inyong mga kaalaman, at least dito sa ating comment section ay nagagamit ho ninyo ang ating comment section and I'm open for it. So that will be all. Thank you for watching. Halabira, no? Happy Kadayawan Festival. Kadayawan, happy Dinagyang. Sorry guys. Don't get me wrong, no? Alam niyo naman kung saan ako nanggaling. I'm from Davao, so yun. Sorry, so don't mean to offend Iloilo people. So happy Dinagyang Festival, Halabira.